ngayon. Hindi ito Salamat Father LL at si Father Martin din, Father Richard, at sino pa? Sila tatlo? Wala nang iba? So, marami mga pari na tumutulong sa atin. Na-inspire ko yung mga pari na tutulong sa atin for the sacrament of confession and anointing of the sick. Dahil hindi ko kaya ko lang mag-isa. Si Kristo nga eh. May 12 disciples. Diyos na yon. No? Uy, kumusta ka na, Bro Juban? No? Si Bro Juban ay isa sa mga biktima ng barang. No? At ngayon, patuloy pa yung prayer dahil yung mga kaaway natin, spiritual warfare, muntik na yung mamatay. No? At ngayon ay bumalik sa atin at patuloy pa din ng yung series of prayer. Kung may maintenance sa diabetes, may maintenance sa high blood, ito din yung maintenance niya. Kapag hinaharas tayo ng demonyo, ang maintenance natin ay sacrament and then the sacramentals. So mag-dwell muna tayo sa Ebanghelyo ngayon at sa solemnity natin. Ito yung source of inspiration. Ito yung source of hope ng mga apostol. Una, yung resurrection. Nakita nila na muling nabuhay si Kristo. Pangalawa, ito na naman. Jesus ascended into heaven. Nakita nila literal. Na pagkita nila, si Kristo umakyat sa langit. No? Yun po ang palatandaan na hindi tayo para dito. Kung namumuhay tayo para sa mundong ito, ikaw ang pinakaawa na sumusunod ni Kristo. Amen? Itong pag-akyat ni Kristo sa langit, ito po ay konkreto na palatandaan na hindi tayo para sa mundong ito. Temporaryo lang po ang ating buhay sa mundong ito. Amen? Sabihin mo sa katabi mo, temporaryo lang tayo dito. No. Mamamatay tayo. Katulad ni Kristo na mamatay. Pero He ascended into heaven. Muling nabuhay si Kristo. At matapos muling siyang nabuhay, bumalik siya sa langit. Sa John chapter 3, verse 13, take note, wala pang nakaakyat sa langit maliban sa akin. Na anak ng tao galing doon. So, during the time of Adam, hanggang ni Kristo, before siya umakyat sa langit, wala pang nakapasok sa langit. Siya ang nagsabi doon. John chapter 3 verse 13. The important role of Jesus in our lives being a believers of God. No? Just imagine ha? Wala pang nakaakyat. Kaya nga, nung nagbigay si Kristo ng parable, sa mayaman at si Lazaro, yung pulubi na si Lazaro. Namatay ang dalawang taong ito, yung mayaman at yung pulubi namatay din. Saan napunta ang kaluluwa ng mayamang tao? Doon sa impyerno. Saan napunta ang pulubi, yung kaluluwa ng pulubi? Doon ni Abraham. Kasama ni Abraham. Tinatawag po yun ng simbahan, lembo patrorum, the lembo of the Father. Dahil hindi pa sila nakapasok sa kaharian ng langit. Saan sila? Yung iba, nandun kay Abraham. Ang iba naman, ito, saan ba yung mga kaluluwa nila? No? Basahin natin ang banal na kasulatan. Sa unang Pedro, Kapitulo 3, versikulo 18. Sapagkat si Kristo ay pinatay, kahit wala siyang nagawang masama, at minsan lang siya namatay para mapatawad ang mga kasalanan natin. Siya na walang kasalanan ay pinatay alang-alang sa atin na mga makasalanan para madala niya tayo sa Diyos. Bakit nagpakamatay si Kristo? Isa lang ang rason, para madala tayong lahat sa Diyos. Balik sa Diyos. Patuloy.
Pinatay siya sa laman, pero binuhay siya sa espiritu. At sa kalagayan niyang espiritual, pagkamatay niya, sa kalagayan niyang spiritual, nangaral siya kahit sa mga espiritu ng mga taong nabilanggo. So, may imprisoned spirits pala. Itong mga imprisoned spirit, mga espiritu sa mga taong sino ba ito? Babasahin natin. Sino ba itong mga taong ito na hindi sumunod sa Diyos nung panahon ni Noe? Sila pala. Yung hindi nakapasok sa arka. Nabilanggo sila. They are imprisoned spirits. Dahil wala pang nakapasok sa langit maliban kay Kristo. Ngayon, solemnidad ngayon, Jesus ascended into heaven. Umakyat si Kristo sa langit. Siya lang bang mag-isa? Hindi. Basahin natin ang Ephesians chapter 4 verse 8. Tulad ng sinabi sa kasulatan, nang umakyat siya sa langit, si Kristo. Marami siyang dinalang bihag. Bihag. No. Anong bihag mo po niya? No? Anong nasugarolan niya? No? Marami silang dinalang bihag. At binigyan niya ang mga kaloob ng mga tao. Ngayon, ano ang kahulugan nang umakyat siya sa langit? Ang ibig sabihin nito ay bumaba muna siya rito sa lupa. Salamat, Father Martin. Si Father Martin tumulong. Nakakumpisal na kayo lahat. Wow, no? Para na kayo, pwede na kayong umakyat sa langit, no? Yan lang ang kondisyon para makaakyat tayo sa langit. Pagsisiyahan natin yung mga kasalanan natin. So, very important si Kristo sa buhay ko, sa buhay mo. Dahil hindi ka makapasok without Him. Amen? So, ngayon, ang simbahan, buong simbahan, the Universal Church, malinaw na malinaw ng diwang sa solemnity of the ascension of Jesus Christ. Meaning to say, kahit ano ba yung kondisyon natin sa mundong ito, just accept. And offer it to God. Yung karamdaman mo, offer it to God. Ano yung mga kapangyarihan na binigay ni Kristo sa ating lahat bago siya umakyat sa langit? Basahin ko uli They will drive out demons. So lahat ng mga disipulo ni Kristo, ano yung kapangyarihan nila? They will drive out demons. So, kailan ba tayo naging disipulo ni Kristo? Disipulo ba kayo ni Kristo? Parang nagdududa kayo, ano? Disipulo ba ako? Paano kayo? Paano tayo naging disipulo ni Kristo? Paano? Kailan? Sinagot yan ni Kristo, go to the whole world. Preach the gospel. Make them my disciples. Anong sabi niya? Make them my by baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Nakatanggap na ba kayo ng bautismo? Therefore, all of us are disciples of Jesus Christ. At ngayon, ang kapangyarihan natin, we can drive out demons. Natutuwa ba kayo? Bigyan nating papuri ang Diyos. Dahil yan sa kabutihan ng Diyos. Dahil yan sa pag-ibig ng Diyos sa ating lahat. Una, they will drive out demons. Kaya nga, buong araw, buong umaga, tinuruan namin kayo through catechism. Buong umaga po yan. Sa mga hindi nakaabot alas 8, balik po kayo. Pinaka-importante. Paano natin paalisin yung demonyo sa utak natin? Sa damdamin natin. Through obsession, through oppression, through infestation, and through possession. Paano? No. By increasing our knowledge day by day, tayong lahat magbasa ng salita ng Diyos. Tayong lahat magbasa sa salita ng Diyos sa Biblia
at sa katekismo natin. Amen? By increasing our knowledge, we increase our power. Knowledge is wala kang knowledge. Kilikili power lang ang nasa atin ngayon. Natutuwa ba kayo ngayon na na-empower kayo sa pamagitan ng aral ng simbahan? From time to time, magla-live ako for catechism. Ano ba yung intention natin? Bakit i-live natin? Para ma-empower natin lahat. Pero after sa blessing natin, hindi na tayo magla-live. No. Wala nang kukuha ng video dahil merong mag-react. At kung pupunta kayo sa ibang sekta, bibidyuhan ka. Kung magre-react ka at ipopost pa nila, magla-live pa sila. Pero sa atin, papasok ako dito after sa blessing ko sa inyo, papasok ako dito. Exclusive po eh. No? Hindi po natin ipakita sa buong mundo. Hindi natin i-live. Para saan? Para dadami yung manonood sa atin. Pinahiya naman natin yung pasyente. Pinahiya naman natin yung mga tao. Confidential po eh. Protektahan natin ang bawat isa natin. Kung may mag-react, mapakinggan ninyo dito. May sisigaw, huwag kayong tatakbo. Baka itong mga nanggi-crutches, tatakbo na ito sa takot. Huwag kayong tatakbo, nanay. No? Baka hahabulin nila kayo. No? So huwag kayong matakot while I'm praying the prayer of the church. At yung mga kasamahan natin, yung mga case officers natin sasama sa akin dahil hindi ko kaya ako lang mag-isa. Amen? Yung mga totoo talagang possess, yun ang i-entertain ko. May form na pinipilapan nila. No? At sino patuloy, kung may karamdaman kayo, patuloy kayo mag-pray. Unang kapangyarihan sa Ebanghelyo na tanggap natin, ano? Drive out demons. Kung lagi ninyong dineliverance yung bahay ninyo, lagi ninyong dineliverance yung mga anak ninyo, yung deliverance ay hindi lang para sa nasapian. Ako, araw-araw po ako mag-deliverance bago matulog. In the name of Jesus, I break the seal and the consecration upon my room. In the name of Jesus, I break all curses sent against you and all spells around you and all curses to depart from my room. In the name of Jesus, I break any unholy ties, links, and bandages between my room and all resources. In the name of Jesus, I break, in the name of Jesus of Nazareth, sinashortcut ko yung prayer of the church bago ako matulog. Gawin nyo po yan. Pwede nyo i-consecrate yung senses, mga apo ninyo. Don't curse them, bless them, pray for them. Kung nagagalit ka sa asawa mo, just silence. Argument is the best. Silence is the best argument. Amen? Kung nagagalit ka pa. Kailan ako magsasalita, Father? Kung wala ka ng galit sa puso mo. Iba yung words na lalabas eh. Kapag galit tayo. Kung normal na yung emotion natin. Amen? So ngayon, silence is the best argument. Ganong best argument. Ano? Kung galit ka na sa asawa mo, the best argument. Marami kang mailigtas na relasyon. Amen? Marami kang mailigtas, ma-restore na relasyon. Because it is the best argument. Ano ang best argument? Galit na galit ka sa anak mo. The best argument is silence. Kung silent na tayo, i-rumble mo yan sa pagbasa, listen. You can understand well your husband when you have a deep and authentic silence. Kapag silent ka na, best listener ka na.
Kaya pala nalasing yung asawa ko. Hindi ko pinansin kagabi. Papansinin ko na ito. Sa pagpansin nyo, sa sunod na araw, kayo ng dalawa ang lasing. So ngayon mga kapatid, increase the best argument in us. Practice the best argument in us. It is not better argument, it is the best argument. Kailan ka magsasalita? Kung normal na yung emosyon natin. Amen? Huwag ka munang kikibo. Anong nangyari sa'yo? Silence. No? Amen? The best argument, it is not better argument, but it is the best argument. So ngayon, ano pa yung binigay ni Kristo sa atin? Ito yung binigay ni Kristo. They will speak new languages. Meron talagang speaking in tongue. Meron talagang totoo na speaking, authentic speaking in tongue. Pero ilan lang ang binigyan ng speaking in tongue? Hindi lahat. Uy. Baka kayo lahat na mag-speaking in tongue. Hindi po yan. Iilan lang ang naka-receive ng authentic speaking in tongue. Basahin ko, ha? Okay. Ready na kayo? Sabi ni Apostol San Pablo, maayos na pagsamba. Ang Diyos ay gusto ng order, hindi chaos. Kaya mga kapatid, ito ang nararapat ninyong gawin sa inyong pagtitipon. So, pag-gather natin. Ang iba'y aawit. So, merong mga members sa choir. Ang iba'y magtuturo, preaching. Ang iba'y magpapahayag ng mensahe ng Diyos. At ang iba'y magsasalita sa iba't ibang wika. May speaking in tongue. Okay? So, totoo na may authentic speaking in tongue. Patuloy. At ang lahat ng iyo'y gagawin sa inyong pagtitipon ay gawin ninyo sa katitibay ng iglesia. Kung may magsasalita sa ibang lingwahe, ibang wika, speaking in tongue, ni-rule out ni San Pablo po ito. Okay. Kung may magsasalita ng ibang lingwahe na hindi natutunan, kailangang 2 lamang o 3. Ilan? Lamang. Only. Hindi nalalagpas dyan, ha? Uy. Kailangan 2 lamang o 3 at huwag sabay-sabay. Uy. Sinong nagsasabi nito? Anong nangyari sa iba? Halos lahat nagsasalita. Ito po yung speaking in tongue, Apolline speaking in tongue, authentic speaking in tongue. It is not competition. Uy. Kung lahat kayo mag-speaking in tongue na, hindi yan naaayon kay Apostol San Pablo. Sabi niya dito, kung may magsasalita ng ibang lingwahe, huwag sabay-sabay at dapat may magpapaliwanag sa kanilang sinasabi. So every speaking in tongue, dapat ipaliwanag yan. Okay? Patuloy. Ngunit, kung walang magpapaliwanag, ito kondisyon po. Nag-speaking in tongue ka, pero walang nagpapaliwanag. Boy ani taki uni. Boy uni taki uni. Boy uni. Saan ang boy uni taki uni? Pagbili ko sa ano, Father? Sa Habako. Yun ang tinuturo ng albularyo. Boy uni taki uni. Jadi man ang Latin. Buy one, take one. Boy uni taki uni. Buy one, take one. So, kailangan ipaliwanag. Mas mabuti. Ngunit kung walang magpaliwanag, kung walang explanation, walang translation sa speaking in tongue mo, anong sabi ni San Pablo? Mas mabuti pang tumahimik na lamang sila. Ano? Tumahimik na lang sila. Sa loob ng iglesia at makipag-usap sa Diyos
na sarilihan. Kung mayroon sa inyo na pinagkalubaan ng mensahe ng Diyos, hayaang magsalita ang 2 o 3 lamang. Ang iba na may dapat makinig at unawain mabuti kung tama o mali ba ang kanilang sinasabi. So yung mga authentic speak of tongue, example ako, San Pablo may speaking in tongue siya eh. So, ipaliwanag para sa maging matibay ang iglesia. Okay? So, may authentic na speaking in tongue, may demonic speaking in tongue din. Yun ang sinabi ni Bishop Palma. Ang dami pala na mga demonic speaking in tongue. Yung sabay-sabay. Anong sabi ni San Pablo? 2 o 3 lamang. Yan po ang authentic speaking in tongue. Hindi sabay-sabay. Kumusta man yung speaking in tongue ninyo? Sabay-sabay, Pater, hinihingi pa namin. Hindi po yan, Basto. It is a Pentecostal speaking in tongue. It is not Pauline or apostolic speaking in tongue. So, ang ating pinopromote ngayon, ang apostolic speaking in tongue. Iilan lang ang binigyan yan. Hindi lahat. Kaya nga sinabi ni San Pablo, 2 or 3 lamang. Sa amin, Father, 4 na questionably na po yan. Nasabay-sabay pa silang 4. Kahit 3, hindi sila dapat sabay-sabay. Bakit? Unawain muna natin ang kanyang mensahe. Kung naaayon ba sa banal na kasulatan, naaayon ba sa turo ng mga apostoles, naaayon ba sa Catechism of the Catholic Church. Amen? At sasabihin, outpouring of the Holy Ghost, ang dami nang nag-outpour, natumba na lahat, nawala ng malay ang iba, sabay-sabay. It is a demonic speaking in tongue. Naintindihan ninyo. So, one of the gifts of the Holy Spirit is to speak new languages. But it is given only for a few. Amen? Saan mababasa sa Biblia? 1 Corinto 14, whole chapter of Corinthians, mga kapatid. Basahin niyo yung buo, ha? Hindi ko na babasahin ng detalye dahil mag-exercise pa ako ngayon. Mga alas 7 pa ako matatapos. 1 to 7. Dahil ngayon lang ako naka-serve ngayon dahil pumunta kami sa Dumanhog, sa Karkar, at sa Labangon, at sa Tagaytay. No? At kahapon pa, isang araw pa kami umuwi at humingi ako ng isang araw na rest, charge. No? When you rest, God works. And when you work, God rests. So, uulitin ko. When you work, God rests. And when you rest, God works. So, you are not the savior of the world. Sometimes we have this messianic tendency. I am the savior of the world. No. Only Jesus is the savior of the world. Amen? So ngayon mga kapatid, ang ibibigay namin sa inyo ay ang sakramento po. Confession, yung mga kasamahan kong pari, anointing of the sick, yung mga kasamahan kong pari. At yung team natin ang magsagawa ng supplementary prayer sa inyo. Dahil nandito yan sa Ebanghelyo na anong sabi dito? They will drink poison, they will pick up serpents, and nothing will harm them. Grabe, no? So, ano ba yung dapat natin gawin? Activate your faith, not your fear. Ngayon, gamitin nyo yung prayer ng simbahan, activate your faith. Huwag kayong matakot. Take note, ha? Kapag grabe yung takot ninyo, meaning to say, grabe yung occult involvement ng mga tatay natin. Posible hindi ikaw. Pero yung lulo mo, membro sa tadtad. Yung lulo mo, membro sa anting-antingan. Yung mama mo, membro sa iba't ibang mga occult.
practitioners or mga false visions, mga false congregation. Ang dami na sa ating simbahan ng mga false apparition sa Birhen. At pinuntahan pa natin hanggang ngayon. So parang hindi tayo man-deceive, let us all together promote the official apparition of Our Lady. Our Lady of Fatima, Our Lady of Lourdes, Our Lady of Guadalupe. Just search the official title of the Mama Mary and their official acceptance of the church. Very important po yun. Baka nag-promote ka sa Birhen, merong pari na nag-contact, Father, punta ka dito, Father. Magmimisa tayo. Nagmisa naman yung pari. Sabi ng pari, bakit ba may tadtaran dito sa ating altar? Father, tingnan mo yung tadtaran. So bakit? Ano ba itong tadtaran na ito? Nandyan ang imahin ng ating mahal na ina. No? Na lakra yung image ni Mama Mary. Siya ang tawag dito, Birhen sa tadtaran. Huwag niyong i-promote yung mga private revelation ninyo. It is for your own consumption. It is not for the Catholic Church. Amen? And unless it is proven by the authority of the Church. Amen? So, huwag niyong puntahan ang mga false apparition na hindi ina-acknowledge ng ating inang simbahan. Para hindi tayo maligaw, yung officials apparition na ang i-promote natin. Amen? Ano pa? They will pray over the sick and they will recover from their illness. Ang ganda. So, sino bang naka-receive nito? All of us. All of us. So, yung prayer of the church, si Brother Fred, ang mga kasama natin dun sa Mindanao, sabi niya, grabe yung kapangyarihan ng sakramento, Father, no? Hindi naman ako pumupunta sa Mindanao for yung mga toko, may maraming mga may sakit, lalapit sa akin. Father, i-heal niyo po ako. Hindi ako mag-healing dito. Hindi naman ako albularyo. Si Kristo lang ang makagamot sa atin. Go to the sacrament. Sacraments are greater than Father Darwin. Amen? It is instituted by Jesus. Amen? So, yung binibigay namin sa inyo, hindi si Father Darwin. The sacraments. Kung hindi pa kayo nakasal, magpakasal na kayo. Amen? Sacrament of matrimony, you embrace Jesus. You embrace and you accept Jesus as your personal Savior through the sacraments. Sasabihin ba, ina-accept ko si Kristo personal na Savior ko. Kulang po yan eh. Nasa bibig lang yan. Pero kung tatanggapin natin ang sakramento, yan ang konkreto. Na ina-accept natin si Kristo buong buo. Amen? Natutuwa ba kayo ngayon? Yung kasamahan ko sa Mindanao, Father, amazing talaga. Pinapunta namin yung mga tao sa sakramento. Nini-renounce nila yung superstitious belief nila. Pati na yung mga occult involvement nila, mga anting-anting, mga habak na kapangyarihan galing sa kuweba, na kapangyarihan galing sa sementeryo. Kukunin yung tuway-tuway. Para meron silang kapangyarihan. Anong oras nila yung gawin? 12:00 hanggang 3:00. Pupunta sila sa mga gubat. Doon mag-ritual sila para mag-increase yung kapangyarihan nila. It is not from God. The power given to us, transmitted to us from Jesus is through the sacraments. Nanawaan ninyo. Nabautismuhan na ba kayo? Well, you receive the power of Jesus. Wow. Nakumpirmahan na ba kayo? Wow, you receive more power. Nakakumpisal na ba kayo? Wow.
Naka-receive na ba kayo sa katawan ni Kristo? Wow. The source of graces. Grabe, no? Yung cares, pinaka-importante, confession, adoration, rosary, Eucharist, and sacramentals. Yan po ay palatandaan you are practicing Catholic. Ano nangyari ni Brother Fred dun sa Mindanao? Sabi niya, Father, may stage 5 pala, cancer. Alam niyo, Father, grabe yung karamdaman niya, stage 5 cancer. Ngayon ay completely healed na. Dahil sa sakramento, dahil sa prayer ng ating simbahan, sacramentals. Natutuwa ba kayo ngayon? Pero hindi lahat pagagalingin ng Diyos. Pero maraming pagagalingin ng Diyos. Hindi lahat. Dahil may natural illness eh. Pero kapag oppression yung karamdaman mo, lahat ng sakit na oppression, pagagalingin niya. Kapag oppression. Nung isang araw, may lumapit sa amin dun sa Karkar. Isang albularyo lumapit sa amin dun sa Karkar. Father, maawa ka. Yung likod ko, ang sakit. Walang findings, walang diagnose. I-renounce mo muna yung pagka-albularyo mo para maibigay ko sa iyo si Kristo. No? Sa pamagitan ng kanyang mga sakramento at sa kanyang sacramentals. Ni-renounce niya. 2 years na yung sakit sa likod niya. Bago lang po ito. Kailan kami pumunta sa Karkar? Last Wednesday, pumunta kami sa Karkar sa Bishop Kamumot Shrine. Completely healed siya. Sa holy and exercise water, sa holy and exercise oil. Father, wala nang sakit. Dahil yung karamdaman niya ay oppression. Kapag oppression yung karamdaman mo, hindi natural yung sakit mo. Pwede mo appear siya as natural, pero hindi purely natural. Walang doktor makagamot dyan. Kahit doktor pa sa Amerika. Anong makagamot dyan? Itong sacramentals ng simbahan. Amen. At ang sakramento ni Kristo. Natutuwa ba kayo ngayon? No. Sa mga may sakit ngayon na kayang-kaya nyo pa pupunta sa simbahan upang magsamba, araw-araw kayong magsamba. Kung kaya nyo pa. Yung mga CWL ba? Katolikong Wailingaw. No. So every day receive the source of graces and it is the Holy Eucharist. At kung practicing Catholic ka na, makinig kayo. Kung practicing Catholic ka na, you can do deliverance to your house. Ang daming mga demonyo aalis sa bahay ninyo and you will enjoy the spirit of goodness. Yan po ang nasa ritual ng mga blessings sa religious items. Sprinkle the holy and exorcise water. Sprinkle the holy and exorcise salt. Pwede nyo ilagay din sa inyong maliit na grapa. Sa 4 corners sa bahay ninyo. Gamitin nyo po yan. Nandyan po yan sa ritual. To protect us from all infirmity, from all suffering related to oppression. Tulungan nyo po kami. No? At sa pamagitan yan, dahan-dahan tayo magbabago. Araw-araw tayo mababago. Amen? Ano? Araw-araw. Yan ang laging inaawit natin. Binabago niya ako araw-araw. Binabago niya ako araw-araw. Kung nakita mo yung asawa mo na may kaunting pagbabago, i-appreciate mo. Ay, salamat darling. No? Isang case mo maubos. Araw-araw ngayon, no? Nakuna na ng isang botelya. 6 yun. Ngayon 5 na lang. No? At then, sasabihin mo, binabago niya ako araw-araw. Huwag kang magmadali sa pagbabago. Dahan-dahan po, proseso po ang pagbabago ko bilang pari. Pagbabago natin bilang disipulo ni Kristo. Amen?
So ngayon, mag-bless ako sa mga religious items ninyo. And after sa blessing, mag-consecrate ako sa mga senses ninyo. At sa mga hindi naka-avail sa mga prayer ng simbahan, pinopost ko po yon sa Facebook page ko para walang rason na hindi tayo maka-avail bawat pamilya. Amen? So ngayon, magbe-bless ako sa mga religious items ninyo. And then, kung kung gusto nyo, kung may, sa Tagalog din tuyo, may pakay kayo sa akin, sabihin nyo sa mga deliverance ministers natin para maabot yan dito sa akin. Hindi ko ma-entertain kayo individually, pero sa pamagitan ng mga kasamahan natin, ma-accommodate namin kayo lahat.